Shut up and sit down. Wala nang intro-intro. Simulan na natin ang kwento. Manong, sinasapian po ang pamangkin ninyo. Wika ni Father Dave. Madali kayo. Ipasok niyo siya sa loob ng bahay. Nandito po ba ang mga magulang ng batang ito? Tanong ni Father Dave. Wala po dito. Naroon po sa kanilang bahay. Isa po ito sa pinagtataka naming mag-anak kasi tuwing gabi naririto po siya sa lugar namin. Pero kapag umaga naman po ay umuwi po ito doon. Tugon ng tiyuhin ng binata. Kailan po ito nagsimula? Muling tanong ni Father. Nagsimula po ito nung umuwi siya galing Batangas. Galing sa outing nilang magkakaibigan. Pero sa dinami-dami nila, pinagtataka namin siya lang ang naapektuhan. Ang apat sa kaibigan niya, wala naman. Pagsasalaysay ng tiyuhin ng binata. Ngayon Gabriel, ano ang nakikita mo sa binata? Tanong ni Father sa kaibigan ko. Kakaiba po ang aura niya. At nakikita ko po, Father, na hindi po ito aura ng isang normal na tao. Dalawang kulay ang nakikita ko na pilit naghahalo. Sa palagay ko po, pilit sinasakop ng itim na aura ang aura ng binata, pero lumalaban po ito. Tugon ni Miguel. Nga pala Kuya Je, ito ang unang beses na sasaba kami sa aktwal na gamutan. At sapi pa ang aming kakaharapin. Oh, handa na ba kayo? Tanong ni Father sa amin. Kinakabahan man, sumagot na lamang ako ng Opo Father, handa na po. At bago magsimula si Father, iniabot ko kay Gabriel yung napulot ko sa kwarto ni Father Dave. Oh, ano to Lex? Takang tanong nito. Ewan ko, nakita ko lang ito kanina dun sa kwarto ni Father. Itinago ko muna. Itatanong ko din yan mamaya kay Father kung ano yan. Pinagmasdan ito ni Gabriel at sinabing hindi ito pangkaraniwan. Hindi na ako nagtataka sa mga sinasabi ni Gabriel dahil alam ko na may kakayanan itong makakita ng mga kakaibang bagay. At itinuon na namin ang atensyon namin sa ginagawa ni Father Dave. Nagbuklat ito ng Biblia at binasa ang nasa pahinang iyon. Latin ang mga katagang nakasulat sa Biblia at ang binabasa niya ay ang Salmo 91. Habang binabasa niya ang Salmo at nararamdaman kong may kung anong mainit na liwanag ang bumabalot sa amin sa bahay na yon. Gab, nararamdaman mo din ba? Tanong ko sa kaibigan ko. O Lex, kanina pa. At sa kalagitnaan ng pagbabasa ni Father, biglang umangat ang katawan ng binata. Sinasapian ito ng isang demonyo. Heto na siya Alex. Gabriel, humanda na kayo.
Matapos niyang sabihin ito, nag-usal siya ng dasal sa daliri niya at itinutok ito sa noo ng binata. Sino ka? At ano ang kailangan mo sa binatang ito? Nagtataka kami kasi wala namang nakahawak sa binata, pero hindi nito maikilos ang katawan niya. Nang bigla itong nagsalita, Wala kang pakialam. Huwag kang makialam. Akin ang katawan at kaluluwa ng batang ito. wika ng isang nilalang na nakasanib sa binata. Ah, ganun ba? Pwes, di mo siya makukuha. Matapos sabihin ito ni Father, nag-usal na naman siya ng dasal at inihaplos naman ito sa mata ng binata. Pagkahaplos niya ng kamay niya, biglang nanlaki ang mga mata ng binata at nagsalita ito na animo ay takot na takot. Huwag, lumayo ka. Takot na wika ng nilalang na nakasanib sa binata. Father, tulungan niyo po ang pamangkin ko. Pagmamakaawa ng lalaki. Huwag po kayong mag-alala, Manong. Tutulungan po kayo ni Father Dave. Wika ni Gabriel. Nang bigla na lang nagsalita ang sanib. Lumayo ka sa akin. Huwag kang makikialam, Divino. Hindi ako ang misyon mo. Kaya hayaan mo ako sa katawan ng taong ito. Sumagot naman si Father na, sa palagay mo, papayagan ko ang gusto mo? At matapos niyang sabihin ito, lumingon siya sa amin ni Gabriel. Oh, sino sa inyo ang gustong sumubok pumatay ng demonyo? Nang biglang humakbang si Gabriel. Ako po, Father. Seryosong wika nito. O sige, alam mo na kung anong gagawin mo. Wika ni Father. At inusal ni Gabriel ang mga basag sa letra sa likod ng medalyon ng San Benito ng malakas para marinig ng nakasanib sa binata. Nang walang ano-ano, bigla na lang nagsisisigaw ang sinaniban na animo ay natutupok at maya-maya pa inusal niya ang lihim ng 7 krus ng San Benito at ang mga susi nito, dahilan para manigas ang katawan ng sinasaniban. Matapos nito, nagsalita si Gabriel. Hindi na kita papatagalin pa sa gagawin kong ito. Hindi ka na makakabalik sa impyerno o kahit dito sa mundo ng mga buhay. At may kung ano siyang dinukot mula sa bulsa niya. Laking gulat ko dahil yun yung medalyon na binigay ko sa kanya kanina bago kami nagsimula sa gamutan. Nagulat maging si Father Dave dahil hindi niya akalaing kayang paganahin ni Gabriel ang orasyon sa mga pangalan ng Diyos ng Sator. Oo, Kuya Je, ang hawak na medalyon ni Gabriel, yung napulot kong medalyon, ay ang mismong medalyon ng Sator na pagmamay-ari pa ng tatay ni Father Dave. Matapos ang ginawa ni Gabriel, bigla na lamang nawala ng malay
ang biktima. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nag-ihip ng dasal si Gabriel sa mga palad niya at dinampi ito sa magkabilang tenga ng binata. At nanumbalik ang malay nito. Pinainom din siya ng dinasalang tubig. At matapos nga iyon, pinagpahinga namin ang binata. Laking pasasalamat ng tiyuhin ng binata kay Father Dave. Pero matapos ang gamutan, kinausap kami ni Father. Gabriel, ang ginamit mong dasal, saan mo ito natutunan? Nakakagulat ka. Hindi ko naman ito itinuro sa iyo. Hindi pa. Takang tanong ng pari sa kaibigan ko. Hindi ko nga din po alam, Father, pero parang may biglang nagdikta sa akin ng mga orasyon na yon. Pilit ko nga po inaalala kung ano eksakto yung mga orasyon na yun eh. Hindi ko na po maalala. Ang alam ko lang yung mga yon ang basag sa mga letra sa likod ng medalyon. Ito, sabay pakita ng medalyon sa amin ni Father. Ang dasal na tinutukoy ni Gabriel ay hindi talaga dasal, kundi mga basag sa letra na bumubuo sa mga katagang Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Maging ang susi nito, nabanggit din ni Gabriel ng mga oras na pinaparusahan niya ang demonyong nakasapi sa katawan ng binata. Hindi ko lubos maisip kung paanong napagana ni Gabriel ang isang dasal na kakailanganin ng matinding pagsasanay upang mapagana. Lahat ng ito nalaman namin dahil itinuro na ito sa amin ni Father Dave. Maging ang mga makapangyarihang orasyong pangbalabal, pangpoder at pangbakod ay naituro na niya sa amin. Pero hindi ang mga basag sa mga pangalan ng Sator. Sige Gabriel, ihahabilin ko na sa iyo ang medalyong yan. Pag-aralan mong mabuti ang dasal at debosyon ng medalyon na yan. Tandaan mo, lubhang mapanganib ang dasal na yan, at sa oras na matutunan mo ito, wag na wag mong gagamitin sa masama ang mga orasyon na yan. Wika ni Father sa amin. Opo, Father. At lumipas ang mga taon hanggang sa nagtapos na kami ng kolehiyo ni Gabriel. Wala na kami sa simbahan dahil masyado na kaming matanda para maging sakristan. Ganun pa man, patuloy pa din ang pagsama-sama namin kay Father. Kahit nung na-assign na siya sa ibang simbahan sa probinsya ng Batangas. Sumama na kami ni Gabriel sa kanya dahil ito ang napili naming landas ni Gabriel. Sumang-ayon na din ang aming mga magulang dahil nakita nila ang napakalaking pagbabago sa pagkatao namin ni Gabriel. Lalong-lalo na kay Gabriel. Kumbaga, kinarir talaga ni Gabriel ang pagiging manggagamot. Marami na din siyang napapagaling gamit ang mga dasal. At maliban pa sa mga dasal, nag-aral din siyang gumamit ng hilot at mga halamang nakakagamot. Kagaya ng dahon ng tuba, buyo, makabuhay, lampunaya at kung ano-ano pa. Lahat ng ito ay mula rin kay Father Dave. Nawaglit na din sa isipan namin ang pagkatao ni Father Dave. Hanggang muli itong naungkat
nang may nangyaring hindi inaasahan sa lugar kung saan nakadestino si Father. Isang gabi, isang mag-asawa ang humahangos papasok ng simbahan matapos ang misa. Sinalubong naman ni Gabriel ang dalawa. Hingal na hingal ang mga ito at animo ay hinahabol ng kung anong mabangis na nilalang. Manong, ano pong nangyari sa inyo? Bakit hingal na hingal kayo? Tanong ni Gabriel. Kalong pa ng lalaki ang kanilang anak na ilang buwan pa lamang. Tulungan niyo kami. Hinahabol kami ng isang higanting baboy. Napakalaki nito. Takot na wika ng lalaki. Ho? Anong higanting baboy? Saan po, Manong? Tanong ko dito. Papauwi na kami galing dito sa simbahan nang bigla na lang kaming hinarang ng isang napakalaking baboy. Kaya tumakbo kami pabalik dito. Salaysay ng lalaki. At habang kinakausap namin ang mag-asawa, bigla na lang tumakbo papalabas ng simbahan si Father. Partida, nakasutana pa siya noon. Sinundan ko naman kaagad ang pari. At syempre, alam ko na kung bakit lumabas si Father. May naramdaman siyang kakaibang presensya. Kaya nag-usal na din ako ng pangbakod ko. Lumingon ako kay Gabriel at nakita kong pinapakalma niya ang mag-asawa. At nung kumalma na ito, sumunod na agad ito sa akin. Nung makarating kami sa labas ng gate ng simbahan, nakita namin si Father na nakatayo lang sa harap namin, habang nakatingala na tila may inaantay na bumagsak. Ang nakapagtataka ay may hawak itong isang mahaba at makinang na bagay sa kanyang kanang kamay. Pareho naming nakita ni Gabriel yun. Father, ano pong nangyayari? Tanong ko dahil sa totoo lang, tumakbo lang ako palabas ng simbahan pero wala akong kaide-ideya kung ano ang nangyayari. Nang biglang ituro ni Gabriel sa akin ang tinitingnan nila ni Father. Isa itong napakalaking ibon na nakadapo sa mismong bubong ng simbahan. Hindi ko alam kung sino ang nagpakawala sa demonyong yan pero wala na tayong magagawa. Humanda na kayo. Alex, puntahan mo ang mag-asawa. Kami na ni Gabriel ang bahala dito. Wika ni Father Dave. At tiningnan ko si Gabriel. Nag-uusal ito sa kanang kamay niya. At sa kaliwa niya ay may hawak naman siyang libreta. Yun ang libreta ng mga orasyon na pagmamay-ari ni Father Dave. At mula sa palad ni Gabriel, may lumitaw na animo ay isang maliwanag na patpat. Pinagmamasdan ko silang dalawa mula sa malayo. At makikita mo ang kaluwalhatian ng isang anghel kay Father Dave. Ang kaluwalhatian ng isang divino. Napansin ko din na si Gabriel ang nasa unahan at nakatayo lamang si Father Dave sa likuran nito. Pero ang pinagtataka ko kasi ang nakikita ko noong mga oras na yon ay isang nilalang malayo sa hitsura ng nakilala naming Father Dave. Nakalutang ito sa hangin
ang dati niyang itim na sutana ay naging makinang na kulay puting roba na may ginto sa mga kilid. Nakahawak ito sa kanang balikat ni Gabriel. At si Gabriel naman, nang matapos niyang mag-usal ng mga dasal, tumayo ito ng tuwid at itinutok ang hawak na maliwanag na bagay sa kung anumang nilalang na nasa itaas ng bubong ng simbahan. At walang ano-ano, may lumapag sa harapan nilang isang tao. Malaki ang pangangatawan. Wala itong pang-itaas na damit at may hawak itong ulo ng isang sibat. Pamilyar ang sibat na yun sa akin. Hindi ko lang malaman kung saan ko eksaktong nakita ang sibat. Pero alam ko, isa itong sagradong gamit. Sa dinami-dami ng pinuntahan kong lugar, hindi ko akalain na dito kita matatagpuan, David. Wika ng lalaki. Ako rin. Hindi ko rin akalain magkakaharap tayo sa lugar na ito. Ang labanang umabot ng 100,000 taon sa pagitan natin ay magwawakas na. Tugon ni Father sa lalaki. Masyado nang mahaba ang panahon na sinayang natin. Isang divino na sinugo ng may likha. Sinasayang ang oras sa pagprotekta ng mga tao. Nakakasuka. Wika ng lalaki. Nagtaka kami sa mga sinabi ng lalaki dahil hindi namin alam kung ano talaga ang nangyayari at kung sino talaga si Father Dave at sino ang lalaking ito at bakit niya nasabing labanang 100 taon ang lumipas. Nakakagulat, hindi ba? Nang walang ano-ano ay biglang ibinato ni Gabriel ang hawak nitong maliwanag na patpat at bigla itong naging isang maliwanag at makinang na sibat. Tumarak ito sa kanang balikat ng lalaki at agad itong napaatras. Hindi ito maaari. Sino ang binatang yan? Bakit kaya niyang gamitin ang banal na liwanag? Gulat na tanong ng lalaki. Nagulat ka ba? Maging ako, hindi ako makapaniwala na dito sa henerasyong ito ay may lilitaw na isa pang kagaya mo at kagaya ko. Isang divino. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Father Dave. Ang kaibigan kong si Gabriel ay isang divino. At dahil sa pinsalang natamo ng lalaki, umatras ito at tumakbo papalayo. Magkakaharap pa tayo sa susunod, David. At tuluyan itong naglaho. At matapos ang pangyayaring iyon, si Gabriel ay nawala ng malay. Kaya binuhat namin ito papasok sa silid ni Father. At habang naghihintay kaming magkamalay ito, ipinaliwanag ni Father ang lahat ng nangyayari. Ang lalaking iyon ay isang kagaya nila ni Gabriel. Dati ding manggagamot na tinawag ng Panginoon at nabasbasan ng banal na liwanag. Ang mga kakayanan nila ay ipinapasa
sa mga taong kinalulugdan ng Diyos Ama. Pwedeng sa anak nila o di kaya sa kaso ni Father Dave dahil pari siya kay Gabriel. At ayun, kagaya ng sinabi ni Father Dave, unang beses pa lang niyang nakita ang kaibigan ko. Nalaman na kaagad niya na ito ang hinirang ng Diyos Ama na humalili sa kanya. At tungkol naman sa lalaking nakalaban nila, isa rin itong mahusay na manggagamot at antingero na pinili ang landas na makakaliwa at tuluyang nasakop ng demonyo ang katauhan niya. Ang hawak niyang ulo ng sibat ay isang uri ng napakamakapangyarihang sandata na naiwan ng mga angheles sa mundo ng mga tao. Matapos ang digmaan sa langit, ang lahat ng ito ay inilahad sa akin ni Father. Kasabay ng paglalahad niya ng kwento ay ang pagbuklat sa mga pahina ng isang libro na nagtatala ng lahat ng kasulatan tungkol sa kung bakit may mga buhay na salita na naiwan dito sa mundo at kung bakit may mga hinirang na divino ang Diyos Ama. Maging ako, Kuya Je, naguluhan sa lahat ng narinig ko dahil hindi kayang unawain ng isang normal na isipan ang lalim ng mga aral na ito. At ayon kay Father, kapag pinilit mo itong unawain, mawawala ka lamang sa katinuan mo. Mahiwaga, matalinhaga, at malalim. Iyan ang paglalarawan ko sa katauhan ni Father Dave. Kahit ako, hindi ko alam na may mga nabubuhay palang katulad niya dito sa mundo. Hindi ko ito malalaman kung hindi ko nasaksihan ng sarili kong mga mata ang laban sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Alam ko, hindi ito matatapos hanggat nabubuhay tayo. At sa pagdaan ng panahon, patuloy na uusbong ang mga kagaya ni Gabriel upang ipagtanggol ang sangkatauhan. Matapos ang paghahanap nila nung lalaking may hawak ng ulo ng sibat, binalik na ako ni Father sa Maynila. Masyado na daw nagiging mapanganib ang mga bagay-bagay para sa akin kung mananatili pa ako na kasama sila. Napagtanto ko din ito at mas ninais kong magkaroon ng isang simpleng buhay. Kaya humiwalay ako sa kaibigan ko at maestro. Pero ang ninanais kong simpleng buhay ay malayo palang makamtan basta nakapasok ka na sa mundo ng lihim na karunungan. Dahil kahit noong nahiwalay ako kina Father, hindi ako tinigilan ng mga elemento sa paligid ko. Halos araw-araw akong nakakaengkwentro ng panggagambala. Nakakayanan ko naman sila. Wala naman problema yun. Malakas ang aral na itinuro sa amin ni Father. Kaya baliwala sa akin ang mapanggagambala nila. Ang tanging kabiguan ko lamang ay hindi ko makamtan ang pinangarap kong normal na buhay. Kung kaya
mas pinag-igi ko ang pag-aaral ng lihim na karunungan. At bumalik din ako sa kandili ni na Father Dave. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat ng naging karanasan ko nung mga panahong malayo ako sa kanila. Naunawaan ko, Alex. Pero ang tanong ko, handa ka bang suungin ang mapanganib na buhay ng isang manggagamot? Tanong ni Father sa akin. Wala na din akong pagpipilian, Father. Mas mabuti nang harapin ko ito kaysa iwasan. Tugon ko dito. Nga pala, Kuya Je, ang kaibigan kong si Gabriel ay pumasok na din sa seminaryo upang mabuo ang kanyang basbas. At pagkatapos niya sa seminaryo, tutungo na din siya sa Italia para doon naman magpaordena. Alam ko, kakayanin ni Gabriel ang ganong pagsubok. Nakaguhit na ito sa palad niya. At sa kasalukuyan, narito kami ni Father Dave sa Quezon Province dahil dito naman siya na destino. At ako, naging personal na sekretary. Hindi na ako nakapag-asawa dahil naituon ko ang aking buhay sa panggagamot at pagtulong sa iba. Bagay na hindi ko pinagsisihan dahil napakasarap ng pakiramdam kapag may naririnig kang nagpapasalamat sa Panginoon dahil natulungan mo sila. Salamat po sa pagpapaunlak ninyo na maikwento ang kasaysayang ito. Marahil marami ang hindi maniniwala sa kwentong ito. Inaasahan ko naman na yon, Kuya Je. Pero ako, ang buhay na saksi sa mga kaganapang ito. Gayunpaman, salamat sa pagsasabuhay nito sa inyong channel. Nawa ay kapulutan ninyo ng kabuluhan ang kwentong ito. At nawa ay magdulot ito ng kamulatan sa lahat na hindi lahat ng tinawag ay napipili. Marami pong salamat at muli po, ako po si Alex, ang buhay na tagapaglingkod ng isang Divino. Okay, so sobrang bangis ng kwento, no? Sa iyo, Alex, Brother Alex, maraming salamat sa pagsesend mo sa amin ng kwentong ito. At napakaastig po, napakaangas ng kwento ninyo. Akalain nyo yun, mga kapatid, no? Totoo pala talaga itong mga Divino na to. Akala ko lang dati kasi at least may nasaksihan akong isang tao. Actually, may kilala akong isang tao. Pero before ko ma-meet itong tao na to, hindi ko inakala na may kwento palang ganito, mga Divino. In this case, mga kapatid, dalawa pa. Dalawang Divino pa ang nasumpungan niya. Napakaswerte ni Brother Alex. So ayun, salamat sa kwento, Brother Alex, at nawa ay pagpalain ka. Patuloy mo lang suportahan ang lihim na aral, no? Any moment baka pumunta kami ng yun nga, Luzon area. Magkita-kita tayo. Pangako yan. So ayun, marami pong salamat sa muli. At salamat na naman po sa isa na namang paglalakbay upang tuklasin ang lahat ng aral sa ating mundo. Marami din pong salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta. Muli po, ito po si Kuya JR at kayo po ay nakikinig sa lihim na aral.